Bakit nga ba maraming nalulugi na gym? Panoorin mo ito upang magtagumpay ka sa negosyong ito. Hello kila J.N. Ray Ortiz, Den and DM Gigante, Marjon Taipen, Delilah Abud, at kay Kabam. Salamat sa inyong suporta mga kaprakti. Sa pagtatayo ng isang negosyo, kailangan ng iba yung pag-aaral at pagpaplano dito. Hindi yung may nakita kang negosyo na malakas kumita ay gagayahin mo agad. Piliin mo kung saan ka nag-e-enjoy. O yun bang malilibang ka habang nagnenegosyo ka? Sa makatuwid, ang piliin mong negosyo, yung akma sa passion mo. Gaya dito sa gym business. Hindi ka magtatayo nito kung wala kang hilig sa fitness o sa pagpapaganda ng katawan. Sa ngayon, sumisikat na ang fitness industry sa Pilipinas at dumadami na rin ang mga fitness gym sa atin. Subalit, mabibigla ka na lang. May mga ilan na buwan pa lang ang binilang pero nagsara na agad dahil ito ay nalugi. Maraming dahilan bakit nalulugi yung mga bagong tayong gym. At kung ikaw ay may ganitong negosyo din o nagbabalak kang magtayo ng gym, panoorin mo ito upang maiwasan mo na malugi ang negosyong ganito. Siya nga pala, ang Praktisado Gym ay nasa 13 taon na ngayon. At ang Madflex Fitness Gym ay malapit ng mag-1 taon. Para sa akin, ito ang pinakamahalaga sa lahat. Yung pagpili ng lokasyon kung saan mo itatayo ang gym. Iwasan mo magtayo ng gym sa looban o papasukin pa o may dadaanan na eskinita ang mga customers. Hanggat maaari ay daanan ito ng mga tao o ito ay nasa main road dahil mas madaling makita ang gym mo dito. Mas maganda kung malapit ang iyong negosyo sa paaralan, palengke, simbahan o di kaya ay sa munisipyo. Yung iba kasi hindi na ito nabigyan ng pansin dahil itinayo nila yung kanilang gym sa mismong tirahan nila. Halimbawa, sa second floor yung tirahan nila at sa ground floor, yung gym. Oo nga naman, hindi na sila uupa sa pwesto ng gym. Yun nga lang, nasa looban. Bukod sa hindi na napapansin ng mga tao, maaari pang magreklamo yung mga kapitbahay mo sa ingay ng mga bakal o maging sa ingay ng mga nagbubuhat dahil ito ay nasa residential area. Isa rin ito sa mga gusto ng mga gym goers, yung maluwag yung gym. Kahit hindi kagandahan ang mga gamit mo, basta hindi masikip, tatauhin ka pa rin. Meron nga dyan ang mga gamit pang mayayaman, pero kapag may 5 hanggang 6 na customers na, puno na yung gym. Ganon kaliit. Samantalang yung maluwag, bakal gym nga, pero mas nararamdaman nila na nasa gym talaga sila, na hindi nagsisiksikan. Dapat talaga kompleto ka. Dahil kahit anong luwag ng gym mo, kung wala o kulang na mga pangunahing gamit sa gym, hindi ka pa rin babalikan ng mga tao. Maaaring sabihin nyo, hindi nyo magawang makumpleto ang gamit dahil medyo maliit ang space ng inyong gym. May solusyon dyan. Bilhin nyo ang mga gym equipment na multi-station kung tawagin. Ito yung isang equipment lang pero nandito na lahat o magagawa mo lahat dito ang bawat muscle group. Napakatipid sa space nito. Pero kung maluwag naman ang iyong gym, dapat hanggang 2-in-1 lang ang mga gamit mo at pilitin mo na makumpleto ito upang maiwasan yung antayan ng mga customers sa paggamit ng mga equipments. Huwag nyo nang masyadong artehan o pasosyal na style ng inyong gym setup. Hanggat maaari,
Yung buong space ng gym ay puro gym equipments lang ang laman. Huwag nyo nang lagyan sa loob ng table at chairs na tambayan ng mga customers. Pampasikip lang yan sa loob. Gaya dito sa Praktisado Gym, nasa labas yung water dispenser, maging yung counter table. Sa ganitong paraan, mas maraming tao ang pwedeng makapasok sa loob ng gym. Sa gym rates, huwag namang masyadong taasan ang bayad, lalo na kung ang iyong gym ay napapaligiran ng mga ordinaryong manggagawa lamang. Yung iba kasi, ang iniisip ay yung pagyaman agad. Mali, dapat makatuwiran din ang presyo mo. Alalahanin mo, hinihiram lang nila o nakikigamit lang ang mga customers mo sa iyong gym at hindi ito nababawasan. Buo pa rin yan pag alis nila. Halimbawa, medyo maluwag yung gym mo at may kakompetensya ka na maliit na gym. Kung sa kabila ay 40 pesos per session, pwede na yung 50 pesos per session sa'yo. Huwag mo namang gawing 80 pesos per session. At ang panghuli ay lagi magpasalamat sa Diyos dahil pinagkalooban ka niya ng ganitong biyaya at pagpapala. Humingi ka sa Kanya ng gabay at patnubay upang ikaw ay magtagumpay sa iyong pagninegosyo. Huwag kang lubos na magtiwala sa iyong sarili lamang. Walang imposible sa Diyos. Kung hindi ka man payamanin sa iyong negosyo, pero kung ito naman ay mananatiling matatag, ay malaking biyaya pa rin dahil may napagkukunan ka ng ikabubuhay para sa iyong pamilya. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless!